Good evening, everyone. Good evening. Hi. So, welcome to our Season 2, Episode 1. So, nag-dinner na ba ang lahat? So, good evening. So, quick catch up. So, um, this is the start of our Season 2. So, yung last episode natin, it was last year pa yung Season 1 natin. So, thank you sa lahat ng mga nag-support nun, yung Season 1 natin. And ang tagal kong bago nakabalik ulit sa social media. So, gano'n. So, medyo parang nag-social media detox. So, yan. And nagbabalik tayo ngayon and tuloy-tuloy na tayo ulit. And sobrang happy ko to announce na this episode, our Season 2, Episode 1, is sponsored by Bostik Philippines. Yan. So, yung mga nakaraan kong yung Season 1 is talagang ano lang yon, ako lang mag-isa. So, may mga interview sessions din yon, ganyan. Pero this time, kasama na natin ng Bostik. Yan. So, yan. Thank you rin kay Ma'am Queenie. Yan. So, siya yung nakakita sa atin and kinontak niya tayo to do episodes for Bostik. Yan. Podcast episode for Bostik. Yan. So, thank you so much yan, sa Bostik. So, yan. Kaya abangan nyo pa yung mga susunod pang mga episodes natin is kasama pa natin sila. Okay? Yan. So, ayan. So, ang topic natin for today is yon. So, pag-ibig housing loan versus bank housing loan. Yan. So, mostly, ano din to mag-share din ako ng sarili kong experience, yung experience namin ng husband ko. So, kasi since meron din akong personal experience dito, so kaya kinuha ko din tong siya as topic. 'Di ba? So, kasi ano rin 'to actually, even though, syempre, I'm an architect, so hindi talaga tayo for the mga ganyan, mga loans, ganyan. Pero, ano to, tinatanong to sa akin kasi nasasama yan sa mga discussions with the client. Kasi since yung iba is, at saka tinatanong ko to. So, sa initial na mga questions ko sa mga clients is, ilo-loan ba tong yung project, ilo-loan ba siya or hindi, ganyan. Kasi ano may aspect yan kasi may mga requirements involved. Yan. Kaya para may idea na ako, okay. Kasi ano siya, ilo-loan. So, ito yung mga requirements na kailangan. Yan. So, kaya sinama ko siya sa topic. Hindi man siya relevant sa ating profession kasi syempre loans, ganyan. Saka siyempre personal ano naman 'yan ng clients, 'di ba, kung saan sila mag-loan, 'di ba? So, pero may personal experience kasi ako kaya sinama ko siya. Ayan. So, sige, simulan na natin. Ayan. So, kung merong mga questions, yan, just comment nyo lang. And kung hindi ko man ma-tackle today or tonight, yan. So, babalikan ko siya sa mga sa mga susunod pa nating episode. So, you can just drop the comments or you can PM me. So, pwede rin naman. Ayan. So, okay. Sige, simulan natin ang chika. Natin to. Yan. Okay. So, ayan, let's try it. Yan. Pag-ibig extends home loan terms up to 30 years, surpassing most banks has 25-year limit. Yan. Okay, so agree or agree ba? Yan. Let's check this one. Yan. So, nag-experiment ako sa mga ano natin, mga maganda. Ayan, okay. So, yan, based on my research and also my experience. So, alisin na natin para ano. Dahil, based on our experience, yung na-purchase naming house, itong bahay namin ngayon, is, nakapag-ibig siya. So, nakapag-ibig. So, kaya na-experience talaga namin yan na
Up to 30 years talaga, pwede. Pwede siya talaga. And also, hindi ko na-experience yung bank pagka ganyong parang malakihan yung loans, ganyan. So, parang, ibig sabihin, hindi ko na-experience pa or parang mas maikli yung terms nila, parang ganun. So, parang 5 years lang, ganyan, 3 years, ganyan, 10 years, ganyan. Pero pag-ibig talaga, sobrang generous nila na talagang, alam mo yun. So, ibig sabihin na pagka matagal, syempre, mas maliit yung monthly. Kasi nahati siya eh, di ba? So, kaya, on my personal, yun, pag-ibig yung chinus namin dito, no? So, in terms naman of sa client side, so, kunyari, sa mga nag-i-inquire sa akin, pagka nag-loan sila sa pag-ibig, medyo parang, sabi nung iba na clients, mas madugo yung requirements, parang ganun. So, pagka sa bank, parang hindi masyado, depende rin syempre sa, nila, yung status nila or nila sa bank, 'di ba? Minsan pagka maganda na yung credentials or may tawag sila doon eh, parang credit line, ganyan. Yung kung maganda na yung ganun mo, so parang wala na masyadong hihingin, ganyan. So approve agad yung loan, mga ganyan. So ganun yung based on my experience and sabi din ng mga iba kong mga clients. Kaya minsan ayaw nila ng pag-ibig kasi saka matagal ang release. Yan. So, yung mga ganyan. Yan ang mga ang daming requirements, ang dami mong best na magpapabalik-balik. Yan, di ba? So, yan. Okay. Ayan. So, Pag-ibig offers flexibility with multiple loans for a maximum of 6 million. Yan. Based on my research, Based on my research. This is based on my research. So, pwedeng nag-iba na ngayon or syempre, check nyo pa rin dun sa nyo, sa kung magkano or yung pwede nyong i-loan. Kasi yan minsan based syempre yan sa salary, sa income na ipe-present nyo. No? So, ang parang na-inquire ko before kasi nga 'di ba nag-asikaso rin ako ng pag-ibig loan. So, kung gusto mong tumaas yung credit limit, parang ganyan. Pwedeng mag-declare kayo ng income, both kayo mag-asawa. So, para syempre tumaas pa yung yung possible niyo pang pwede niyo pang ma-loan, no. So sa case kasi namin, so ang nag-loan lang is yung husband ko lang. So hindi ako nagpakita ng any income or what gano'n. So siya lang. So na-approve naman na kami. Yun. So pero kung gusto niyo pang mas mataas yun, pwede niyong idagdag yung multiple incomes ng both na mag-asawa or not sure lang kung paano pag single, Hindi ko lang sure kung kapag single, kung pwede pa meron siyang pwede pang i-add na parang kapatid, ganyan, para ma-cover yung kung magkano yung kailangan nilang i-loan, no? So, not sure lang pagka single. Pero pagka mag-asawa, yan, sure ako, pwedeng dalawa yung income na ipakita nyo para tumaas yung credit limit nyo. No? Okay. And what else? Yan. So, konting background lang din. So, naka-experience kasi kami dito sa bahay namin is na-purchase namin siya is pasalo siya, Pag-ibig pasalo. No? So, yung previous owner is hindi niya na tinutuloy yung bayad niya dun sa Pag-ibig. So, kami yung sumalo para ituloy yung payment niya dun sa Pag-ibig. So, bale after ilang years, siguro after ilang years din namin bago namin na-transfer sa name talaga na namin. Kasi right now, yun, sa amin na yung nakapangalan yung loan. Pero habang inaayos pa namin yung mga processing, mga papers, ganyan, sa kanya pa rin nakapangalan yung loan.
doon sa previous owner. Tapos tinutuloy lang namin yung bayad. Ganun. Pero may mga deed of sale naman na may deed of sale, may mga kumpleto naman yung documents. And nakatira na rin na kami doon sa pinakabahay. So, syempre may processing kasi yung nagpunta kami sa yung parang nagpalipat ka rin talaga ng name sa title. Pero nasa Pag-ibig pa rin siya. Pwede 'yun na kahit hindi pa tapos yung ipinalipat mo na sa name mo. Kahit hindi mo nyo pa tapos bayaran, ipapalipat mo sa name mo yung pinaka-loan. So ganun siya. So pagka syempre nakalipat parang nag-process din kami talaga ng transfer of title at that time. And syempre madugo din talaga and talagang pabalik-balik kami sa ang office kasi ng Pag-ibig is sa Mandaluyong. Yan. So yung pabalik-balik kami doon and also sa sa May 13 sa Kapitolyo. Yan, doon sa BIR. Yan. So kasi may mga tax kang babayaran, yan. Kaya medyo talagang madugo. Madugo din yung pag-transfer ng name. Ayan. Pero right now, yun okay na, tuloy-tuloy na kasi naka-under naman na siya sa Pag-ibig, so tinutuloy lang namin. And yun nga, monthly, tuloy-tuloy mo lang siya at monthly payment. And yun, may choice ka naman pa rin naman to pay it full. Diba? So, okay. Yan. Tapos, yan. So, most loans made by banks are capped at 80% of the home's appraised value. Okay, yan. So, parang kasi yan eh. Mostly talaga ako, ang masasabi ko is Pag-ibig talaga. Medyo kabisado ko yung ng Pag-ibig. Pag-ibig kasi siya, so ang ginagawa namin, 'di ba may mga clients tayong kaya nililinaw ko 'yan. Una pa lang tinatanong ko, ilo-loan ba natin 'to sa Pag-ibig or sa bank or what, ganyan. So alam ko na 'yan, dapat alam 'yan ng architect din. So kaya part din talaga tong topic na 'to, no. So important din yung topic na 'to kasi kapag alam ko na ilo-loan namin 'yan, yung project niya or yung house niya is nagki-create na kami ng parang dalawang bill of materials. BOM, no? So dalawang bill of materials kasi hihingin sa iyo kasama isa sa requirements yung full cost ng bahay. Yan. Kailangan yan, required yan. Kasi nga, i-check nila dito kung ilan yung ikakap nila as appraised home value. Yan. For for new construction. Yan. For new construction, for mga renovation din, home improvements, yan. Hinahanap talaga ang mga bill of materials. No? So, kaya dalawa yung ginagawa naming bill of materials. Kasi iba din yung bill of materials din natin na ginagamit din natin. Yung pinaka-actual, so parang may ganun eh. May actual, may proposed, and mayroong for municipality na na bill of materials. Okay. Yan. Banks like HSBC Philippines offers impressive financing options up to 50 million for home loans. Oh, wow, sa ganyan. So, yung bank, depende nga talaga sa bank, saka lalo na kung mayroon ka ng parang credit limit on that bank or mayroon ka dong mga depositor ka on that bank, tapos mataas yung parang tawag nila doon ADB, parang average deposit AD deposit. Basta ganun, yung average na pera mo sa bangko is mataas. Yan. So, mataas din talaga yung pwedeng ipaloan sa'yo ng bank. Diba? So, ang dito is, maganda rin i-build mo yung yung credit line. Yon, yung credit line mo. Dapat maganda rin ma-i-build mo siya. Kasi, hindi mo alam kailan mo siya kakailanganin eh. Alam mo yun. So,
So, kaganyan, gusto mo magpatayo ng bahay, ganyan. Kaysa mag-ipon ka ng, syempre, kung mag-iipon ka ng for the ilang years pa, 'di ba? Why not nga i-loan mo siya and at least nagawa mo na yung pinaka-house mo, 'di ba? Saka mo na lang bayaran, 'di ba? So, kasi siyempre hindi ko naman din inaano yung iba, siyempre ayaw na may utang, ganyan. Saka sa ating mga Filipino kasi, 'di ba? Pagka parang nasa norms natin na siguro yung mga ano pa yun, noon, yung mga sinauna pa na pagka may loan, ganyan, mababaon sa utang, mga ganyan, parang negative yon, negative connotation pag yung some of the Filipinos about loans, no? So, pero this time kasi ano na, kailangan maging ano na tayo, maging matalino na tayo and na mag-adapt tayo na hindi porket may loan, ganyan, ano na, mababawas. Pero kailangan, responsible ka kasi. Kailangan responsible. So, kung alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang i-sustain yung, kasi syempre meron niyang deadline. So, meron niya, kunwari, per month. Kailangan, on this week, kailangan mabayaran mo siya. Kung hindi mo kaya na sumunod sa mga deadlines, ganyan, so mahihirapan ka nga talaga. Kasi syempre, magkakaroon siya ng mga penalties, ganyan, magkakaroon ng mga lalo more on interest pa, ganyan, 'di ba? So yun nga, pero kailangan mo siyang matutunan eh. So alam mo yun, kailangan mo siyang matutunan kasi once na matutunan mo siya, ang laki ng pwedeng maitulong sa'yo pagka ginamit mo siya sa tama. Okay? So, gets mo yun? So pagka ginamit mo yung loan sa tamang bagay, di ba? So, ano yun eh, parang ginamit mo yung pera na hindi sa'yo, yun nga, sa bank, para nga to, yun, magawa yung bahay mo, or meron ka pang business na gustong i-build, 'di ba? Na tapos lumago yung business mo, edi naging doble or triple pa yung pera na ni-loan mo, 'di ba? So, yan. So, saka and yun nga, sabi nga nila yung mga mayayaman akala nyo mga walang utang, 'di ba? Pero hindi nyo alam, may mga utang din sila kasi nga ganun din yung strategy nila. So, pinaiikot lang nila yung pera. Pero akala mo, walang utang, ganyan. Pag mayaman, wala, ganyan. Pero hindi mo alam yung pala meron din utang. So, kaya tayo ng mga middle, ganyan, tulo, ganyan. You need to learn. Aralin mo din siya para to make it as your advantage. Yan, di ba? So, di ba? So, yung mga, mga mga couples na bago pa lang, ganyan, pero may stable job, maganda, nagbabayad sa Pag-ibig, yan. Syempre pala, kailangan member ka ng Pag-ibig, So, baka hindi ka member. So, pag hindi ka member, so, hindi ka registered ng Pag-ibig, hindi ka pala makaka-loan yan, di ba? Kaya yung iba, sa bank na loan kasi hindi sila member ng Pag-ibig. Pero ang Pag-ibig kasi, pwede kang mag-self-employed. Yan. Pwede kang magbayad self-employed. At saka, ang mura lang niya, parang ano lang ba siya? Parang 200 lang ata yung 400 per month, ganyan. Pagka self-employed, self-employed yan, ganyan. So, pwede mo siyang bayaran within, pwede mo siyang bayaran ng 1 year na agad para hindi ka na punta ng bayad every month. Bayaran mo na siya 1 year. Yan, ganun ang ginagawa ko eh. Kasi, syempre, self-employed tayo. So, binabayaran ko na siya kapag may budget, yan. So, pwede ko siyang bayaran ng isang buo. So, parang ang isang buo is 2,400, mga ganun. So, 2,400. Hindi ko pagkakaalala ko nung So, parang 2,400 divide mo siya sa 12. So, yun nga, mga 200 lang siya per month. Diba? So, pwede mo na siyang biglain na 12 months, bayaran mo na siya para wala ka nang intindihin, ganyan. So, ang ginagawa ko niyan, by December, yan, babayaran ko na yung for the next year. Yan. Para, syempre, di ba, pagka
na ano ka nga doon, na miss out mo yun. So, para hindi na dumagdag sa iintindihin mo. So, ganun, pwede rin yun. Kaya kahit yung mga housewife, yan, yung, di ba, yung mga walang work or walang employer, kasi di ba pagka may employer ka naman, so pwede ka doon sila na mismo yung bahala na magbayad, di ba? Kaya pero, kunwari ikaw is, yun nga, self-employed or housewife, sa bahay lang, or may maliliit na tindahan, or mga online seller, di ba? May mga ganyan. So, kaya kailangan, kumpletuhin nyo pa rin yung mga, government, asikasuhin nyo kasi sayang rin naman. Mayroon din naman kasi siya talagang, marami din siyang mga benefits. Diba? Basta aaralin mo lang siya. Take time to study and yun nga, manood ka ng mga, marami na ngayon sa YouTube. So, alam mo yun, free na ngayon ng, isang YouTube mo lang yan, may magtuturo na sa'yo, ganyan, kung paano. So, sobrang, na ngayon, madali na lang. Okay, diba? Ayan. So, Pag-ibig offers simplicity in repayment with fixed rates and flexible payment options. Yan. So, yun nga rin yung ng Pag-ibig. So, niya, parang pangmasa siya. Diba? Yan, pangmasa. Pero kasi pag bank kasi parang sa akin na connotation ko pag bank, parang nakakatakot. Kasi pag kunwari may nangyari, ganyan. So, na-lapse ka ng payment. Tapos baka ilang buwan lang, alam mo yun, hatakin na agad or yung naka-mortgage is kunin agad, mga ganon. So ganun yung connotation ko lang sa mga banks. Yan. Pero syempre, iba-ibang bank, iba-iba pa rin naman ang rules and regulation. Pero sa Pag-ibig kasi, yan, based on my experience, yung, di ba nga, nakuha namin tong house namin ngayon is pasalo. So, siya, parang magwa 1 year na hindi nababayaran ng previous owner yung house, pero hindi pa rin siya na-foreclose. Pero pa-foreclose na siya. Kasi parang 1 month na lang, pagka hindi pa wala pang nakabili or is mafo-foreclose na talaga siya. Kaya sa lang din, swerte lang din na kami yung nakakuha. Kasi nasa heart din to ng Imus. So ang Imus kasi, 'di ba, ang hirap na rin maghanap ng property sa Imus kasi city na rin kasi ang Imus, 'di ba? So, 'yun, dito kami sa Imus nakahanap ng property. And 5 years ago, magpa 5 years na kami dito, no? Or 4 years, mga ganon. So, mga ganon. Yan. Namin, 2019 namin na purchase yung house, no? So ganun yung story namin. Kaya, parang, pero sobrang rare yun saka sobrang hirap din maghanap na pa-foreclose na. Kasi, syempre, aabangan mo talaga yan, saka hindi mo alam kung sino, 'di ba? So, syempre, punta ka sa isang area, kailangan, bago pa siya ma-foreclose. Kasi once naman na-foreclose na siya, mapupunta na siya sa Pag-ibig, and na siya, parang magiging bidding na yun. So, mas mamahal na kasi bidding magbibid kayo, marami ng, magiging public na yung property. And, ipopost na nila sa website ng Pag-ibig na for ito yung mga properties na for bidding. Yan. So, ang pag-bidding, yun, parang magsasubmit ka lang ng naka-close envelope, magsasubmit ka sa Pag-ibig, o magkano yung bid mo for this. Tapos, hindi mo alam, syempre, kung ilan yung nag-bid, no? Kung 50 tao or 50, diba? Tapos, siguro sino yung pinakamataas, diba? Ganun naman pag-bidding, no? Kung sino yung pinakamataas, sa kanya i-award yung property na yun. Diba? Kaya, ang hirap. Mahirap pagka napunta na siya sa foreclose. Pero, marami pa rin nabili ng mga foreclose. So, tsambahan lang din talaga. Saka tsatsagain mo lang din kasi nga sa Mandaluyong yung office ng Pag-ibig. No? Okay. So, kaya mostly ang kabisado ko is Pag-ibig. Kasi may personal talaga ako. Experience sa
sa pag-ibig, 'di ba? So, ayan. So, kung actually nung nag-post nga ako ng ano, yung papunta lang habang nagpupunta kasi 'di ba nakailang balik kami ng asawa ko sa Mandaluyong. So, nag-post lang ako ng ano sa Facebook ano ko, sa account ko 'yan. Tapos may mga nagme-message sa'kin na nagtatanong about this. Oo, kasi kasi ano, eh, kami lang talaga yung nag-asikaso. So, talagang nakailang pabalik-balik kami and talagang yun nga, siguro sabi nila yung documents. So, talagang mga papeles, mga pipirmahan nung previous owner, kami, tapos yung mga documents siyempre 'pag may typo error lang 'yan, yung mga ipapa-notary, ganyan. So, 'pag may typo, balik agad, uulitin mo agad 'yan, 'di ba? So, gano'n lang ang ginawa namin talagang kung ano yung sinabi dun sa counter sa Pag-ibig, ganyan, susundin lang namin and balik na naman, pa-check na naman, tapos 'pag may error na naman or kulang, yun, gano'n. So, gano'n talaga yung nangyari. So, kaya inabot din talaga siya ng ang tagal kasi siyempre, may mga work din kami. So, siyempre hindi kami basta-basta makakapunta doon sa Pag-ibig, 'di ba? Yan. Pero yung iba, yun nga, yung iba nagpapaasikaso, ganyan. Pero kami na yung nag-asikaso kasi siyempre, mahirap pagka iba kasi nagpunta doon, siyempre kailangan authorization, mga ganyan. Ang dami ulit, ano, additional requirements na naman. So, at least pagka nandun na kami, kung may kulang lang na pirma, di mapirmahan agad, ganyan, 'di ba? So, ayun siya. Okay. Yeah. Pag-ibig means fewer fees, but private banks might save you more in the long run with the decreasing interest rates. Yan. So ito depende nga to doon sa ano nyo, sa bank nyo, no. So syempre hindi na natin alam sure 'yan. Pero sa amin nga, yung sa Pag-ibig, yung sa ano namin. Ang ang ano doon is pwede niyo siyang bayaran ng full. Kunwari nakaipon na and then para ayaw na mag-monthly, ganyan, pwede nyo siyang bayaran ng full. Yung, um, yung pinaka, ano ba tawag nila doon? Yung pinaka, basta nakalimutan ko, yung pinaka main na loan, pwede nang bayaran. Parang papakompute ka ngayon. So, kasi ganun din yung ginagawa namin before. Kunwari, may bigla kaming may naipon, ganyan. So, biglang, bayaran mo agad ng bigla. Yan. Tapos liliit na yung ano. Pero pagka hindi nyo siya pa natapos, parang napunta lang siya, ayun, sa principal loan. Yun, doon mapupunta siya sa principal loan. Yan. So, pwede rin siyang ganun. Pero sa bank kasi parang, pagka tinerminate mo yung loan, parang merong, kunwari gusto mo na matapos, ganyan. Parang meron pa silang termination fee, parang mga ganun. Ang ano ko sa bank. Kunwari hindi mo tatapusin, 5 years, gusto mo, nagkapera ka, tapusin mo na agad ng 2 years, ganyan. Merong termination fee na parang 5% or 3%, ganyan, from the total amount, ganyan. Parang mga ganun pa. No? So, pero it depends kasi kung saan mo gagamitin yung, yung pera eh. So, pagka yung mabilisan na parang cash, you need cash, ganyan. Mabilisan, kailangan mo sa bank talaga yung pinaka-ano. Pero kung for the long term naman na, kung ganyan, yung isa for your dream house, ganyan, i-suggest talaga Pag-ibig. Oo, pagka ano. Pero yung mabilisan na kailangan mo agad ng cash, home improvements, maliliit lang naman, ganyan. I-bank loan mo na lang siya. Kaya kasi kung mabilisan lang naman, saglit mo lang naman din ilo-loan, mga 3 years, ganyan, hindi naman aabot ng ilang years, ganyan. Pero pagka yung malakihan, kunyari isang mga 3M, yan. Mga bahay kasi ngayon, mga ano na, 3M pataas na eh. So parang wala, ewan ko kung may maka 1M pa, pero 1M. So yun, kasi nag-iba na rin yung price natin sa ano ngayon, sa prices natin sa materials, 'di ba? So kaya ganun. And saan na tayo?
Okay. Ayan. Stability with pag-ibig or lower rates through refinancing. Choose wisely for your home loan. Ayan. So, yun nga, financing siya. Pagka nabayaran mo naman siya ng kunyari may pera kang gusto mo recompute. Diba? So, syempre, ayun nga, beware of costly penalties for missed payments, diba? Syempre, understand the terms and conditions. Yan. So, ito yung, syempre, yun nga, sabi ko sa inyo, kailangan nyo siyang aralin talaga, aralin. So, mga tanong-tanong, ganyan, kailangan nyo aralin yung pinapasok nyo, diba? So, kung yun nga, yung mga deadlines, kailan ng payments, pagka nakalaps ka ng payment, ilang months yung pwede na hindi pa ma-foreclose yung house, 'di ba? Magkano yung mga penalties, ganyan. Kailangan alamin niyo rin 'yan kasi kahit na kunyari, syempre, mentality niyo, hindi mababayaran ko 'yan, hindi ako magpe-penalties. Pero at the first stage pa rin, ang sa akin suggest is itanong niyo pa rin. 'Di ba? Kasi you'll never know kung in the long run what might happen, 'di ba? At least lang may background ka, alam mo yung gagawin mo, may idea ka, mababudget mo yung pera mo, 'di ba? Ayan. So yun siya. So ang conclusion natin is yun nga, kung talagang long term na malakihan and matagal ka naman ng member ng Pag-ibig and kaya ng yung sahod or yung i-declare nyo na income is kaya naman yung ilo-loan nyo, punta na kayo sa na natin yung Pag-ibig, 'di ba? Pero kung mga maliliit lang naman, home improvements, ganyan, mabilisan lang. Pero meron ding home improvements sa Pag-ibig, pwede rin. Kung kaya nyo naman din asikasuhin, 'di ba? Yung mga punta-punta, mga papers, ganyan. 'Di ba? So both has its advantages naman and disadvantages. So, yun. Syempre, always check lang. Pero in terms of building a home or house, yan, kailangan alam din to ng mga architects nyo. Itong bagay na to. Kaya sinama ko siya sa topic natin. So, parang meron kasi nag-comment na bakit is it a relevant topic? may na-receive akong ganun. Sabi ko, ano ba to? Parang may basher na tao. De, joke. sabi ko, ganito ba talaga pag meron ng mga nagko-comment na gano'n, ganyan. So sabi ko, relevant siya kasi tinatanong ko to sa mga clients Unang-una pa lang, first, kahit yung mga phone call inquiries, ganyan, tinatanong ko agad yan So I think relevant siya talaga. Kasi it matters It will affect yung mga requirements, building yung mga building requirements natin, mga drawing requirements, yan, it will affect. Yan, diba? Okay, so yan, remind ko lang, syempre, Live Architect Podcast Season 2, Episode 1, sponsored by Bostik Philippines. So like and follow Bostik PH on Facebook, Instagram, and YouTube. So, nakita ko lang ito, boss talaga is favorite talaga. So, ginagamit talaga siya. So, ayan. So, ito siya talaga sa favorite ko. Yung normal nails, yan. Lalo na sa size din, may mga emergency talaga na ayaw mo na gagamitin ng mga pako or mga bracket na medyo exposed, ganyan, 'di ba? So ito pwede na, no more nails. And also syempre dun sa mga household lang. Kahit naman household ka lang ganyan, maganda meron ka pa rin stock ka ng isang no more nails para in case of emergency may gusto kang idikit, may natanggal, 'di ba? Ganyan. So multi-purpose din kasi siya. So grab mo lang to. Ito ginugupit lang to itong maliit nilang yan, yung style na yan. So, gugupitin mo lang yan, tapos squeeze mo lang, and yun, papahid mo na. And yun,
pag i-adhesive na siya, sobrang tibay na, and alam mo yun, hindi pa halata, di ba? Hindi halata na merong may pandikit. Yan, di ba? Parang ito yung, di ba, sa glue, papel, ganyan, glue. So, ito yung pang matibay or pang malakasan na glue, di ba? Na yung No More Nails. Yeah. So, favorite ko talaga to. Yan. So, meron din silang malaki. Yan. So, ito yung malaki, yung ipapasok mo siya sa gun, di ba? Para mas madaling i-squeeze. Yan. So, ito kasing isa, yan. Itong isa is parang ano lang siya, gugupitin mo lang siya and squeeze mo lang siya, lalabas na. Yan. So it comes with different sizes. Yan. Ito yung nasa bote. And ito yung nasa lang siya. Squeeze lang siya. Okay? So, yan. So, pag nakita niyo at also pala, this is available. Ayan. Yan. This is available syempre sa Lazada, Shopee, and Zalora, no? Yan. So, available to sa mga online shops, favorite online shops na natin, no? So pwede mo na siyang i-add to cart, no? So, ayan, 'di ba? Add to cart mo lang para meron kang pang-emergency sa bahay, 'di ba? Kahit na, yun nga, kahit mga babae kayang gamitin 'to, alam mo 'yun? So, no need ng ask for help. Yan, kayang-kaya natin 'to. Na ikaw mismo, ayan, order, pwede mo 'tong i-add to cart, yan, sa mga favorite nating online shop, 'di ba? Para syempre, yung mga nasa bahay lang. So, ngayon kasi, so parang ayaw yung natutunan na natin yung mga online, so parang nakakatamad ng lumabas, no? Alam mo, mas na kung isang click lang, tapos maya-maya kote, andyan na si Kuya Rider, no? Diba? So, yan, pwede niyo siyang orderin. And also, syempre, itong kanilang Ultra Fino Skim Coat. Yan. So, favorite na favorite ko rin to sa site. Yan, ang Skim Coat. Kasi, na yan parang ready to use. Hindi mo na kailangang yung ililihain mo lang, ipe-prep mo yung yung wall natin, iprep mo siya, linisin, lihain, ganyan. Tapos pwede mo na agad applyan ng skim coat. Yan, ginaganyan nila yan ng ating mga workers, no. So, pwede na siyang pang yung sa mga uneven areas ng walls, yan. Mas madali nilang makontrol, 'di ba? Mas madali nilang yan. Then, after that, pwede mo na siyang applyan ng paint. Yan. So, kahit may itong skim coat, pwede na na rin yan pag repair ka lang ng yung mga butas, ganyan, pwede na rin siya. So, maganda rin siya talaga to for home use, for everyday use, pagka may yun nga, may kailangan ka i-repairs, yan. Diba? Tapos, i-recta mo na agad, pwede mo na agad siyang palitan. Okay? Yan. So, yan talaga yung mga favorite ko sa Bostik. Yan, favorite natin yan. Okay? And also, ang Bostik is meron din silang academy. Okay? So, parang if you want to know more about the products and paano siya gamitin, and also paano makakuha ng certificate para certified kang Bostik user, 'di ba? So, ito para din naman to sa lahat, no? Kahit na yun nga, kahit na home use lang, ganyan, or pang industrial or pang work talaga, magagamit mo siya talaga. So, ito siya, pakita natin. Okay, mag-share. Pakita natin itong Bostik Academy. Ayan, so, ito yung kanilang site, no? So, yan, ito yung kanilang Bostik Academy. Ayan, so meron silang mga online training, webinars, yan. Tapos kung for example, yung mga contractors or na gustong i-train yung kanilang
mga workers, mga skilled workers, 'di ba? So, pwede tayong magpa-request sa kanila. Yan, 'di ba? Paano gamitin, 'di ba? So, yan, mga online training, technical support, product informations. Yan. So, this is all free. Free yan. Free naman yan. And they are willing to help. No? So, kung paano gamitin. Yan. Yan ang kanilang website. And, alam ko parang may mga ano na sila, ready schedules na sila. Diba? So, Bostik is an international kasi company. Yan, diba? So, this is yung Bostik dito sa Philippines. Okay? So, ayan. O, diba? Ito, ayan o. Ayan yung may gun. May gun na kung paano siya i-apply. Diba? Okay, yan. So, drop nyo lang yan. Drop by lang kayo sa kanilang website. And also, yun nga, to the products, this product is available sa Lazada, Shopee, and Zalora. Yeah. Available yan. So, add to cart nyo na siya. Okay? Para meron kayong for emergency or kung nagpapatayo kayo ng bahay, diba? I-request nyo na to sa gamitin ng inyong mga contractors. Diba? And, ayan. And also, don't forget to like and follow yung Bostik Philippines yan. And also pala yung sa academy nila, attend kayo doon kasi may mga parapol yan, may mga pa-Gcash, ganyan, o diba? So, join kayo dyan. Ayan. Okay. So, any question or share nyo also yung experience nyo, ganyan, diba? So, comment nyo lang, drop, and balikan ko yan on the next episode. Ko siya. Okay. So, para, ayan. So, and also, syempre, abangan nyo pa rin yung aking episode 2. Ayan. So, ano ba ang topic natin for the episode 2? So, abangan nyo ang episode 2. Ayan. So, ito yung ating episode 2. So, episode 2 is next week. Ayan, next week. Every Tuesday. Abangan nyo na to every Tuesday. So, 8 p.m. Antabayanan nyo parati. So, habang patulog na or pagkakatapos lang kumain, ayan, para baka meron kayong matutunan, di ba? Ayan. So, ang next natin topic is architecture versus engineering. So, medyo mabigat-bigat na lalaban, joke lang. Yan. So, syempre, kaibigan natin ng mga engineers. Yan. And also, syempre, yung asawa ko is engineer and tatay ko engineer and my brother is also an engineer. So, syempre, hindi kaaway ang mga engineers. Yan, di ba? So, yan. And especially yung season 2, episode 2 is still sponsored by Bostik Philippines. Yeah. So, kasama pa rin natin siya next week sa ating next episode. Kaya, stay tuned lang. Huwag niyo akong iwan. Support niyo pa rin tong season 2 natin. Kagaya ng support niyo sa akin sa season 1. Diba? Okay. So, I think that's it. So, that's it for tonight. No? So, ayan. So sobrang happy. At ulit tayo ng another episode. Itong episode, season 2 natin na naging natuloy rin, ganyan, dahil kay Bostik. Dahil sa kanya, di ba? So, sobrang thankful natin. Diba? Thank you so much. And what else pa ba? Yeah. So, yun, always, don't forget to follow Bostik Philippines Inc. on Facebook, Instagram, and YouTube. Okay. Good night, everyone. Thank you so much for tuning in.
Good night.